Kabanata 541. Ano? Ang dalawang ito ay mga mahalagang panauhin ng pamilyang Hunt. Paano ito nangyari? Puno ng pagkagulat at hindi makapaniwalang wika ni Ryan. Batay sa sinabi ni Leonard ay bagong dating lamang sina Leon at Cynthia sa lungsod ng Seacove, at wala silang kakilala o kapangyarihan dito. Hindi niya maunawaan kung paano naging malapit na agad ang dalawa sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya. Labis siyang nabalisa sa pangyayaring ito. Ganoon din ang naging reaksyon ni Charles at Sandra. Hindi nila inakala na dumating si Quinton upang tumulong kina Leon at Cynthia. Lalo na si Sandra, na lubos na nakakaalam ng kalagayan ng magkakaibigan. Hindi niya maintindihan kung paano at kailan nakapag-ugnayan ang dalawa sa pamilyang Hunt. Tila hindi kapanipaniwala ang lahat ng ito. Kaya pala napabuntong hiningang wika ni Charles na tila naintindihan na ang lahat. Akala niya ay dahil lamang sa labis na pagmamalaki ng kabataan kaya hindi natitinag ang loob ni Leon. Ngunit ngayon ay malinaw sa kanya na ang kanyang kumpiyansa ay may matibay na dahilan. Leonard, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't paulit-ulit mong sinasabi na bagong dating lamang sila at walang kakilala? Bakit tila magkakilala na sila ng pamilyang Hunt? Galit na tanong ni Ryan habang matalim ang tingin sa kasama. Hindi ko rin po alam ang nangyari, na uutol na sagot ni Leonard na labis ding naguguluhan. Kagabi ay humingi pa ng tulong si Leon sa kanya upang makakuha ng mga kailangang materyales. Tiyak siyang kung may kakilala man ang dalawa ay sana sa kanila na humingi ng tulong sa halip na sa kanya. Wala pang isang araw ay tila ganap na nagbago ang kalagayan nina Leon at Cynthia. Higit pa rito ay makikita sa pag-uugali ni Quinton na lubos na iginagalang si Leon, na tila ang pamilyang Hunt ang nagnanais na makipagkaibigan sa binata. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata ay hinding-hindi siya maniniwala. Ikaw ay lubos na walang silbi. Sa galit ay sinipa ni Ryan si Leonard at napabagsak ito sa lupa. Ang pamilyang Hunt ay isa sa 3 dakilang angkan sa lungsod at higit na mayaman at makapangyarihan kaysa sa kanila. Bilang tagapagmana nito ay hindi maaaring maliitin si Quinton. Kung makagalit pa siya rito ay tiyak na wala siyang mapapala. Ryan, si Ginoong Leon ay naging malaking tulong sa akin. Ang sinumang kalaban niya ay itinuturing ko ring kalaban. Halina, nais mo bang makipaglaban gamit ang lakas o gamit ang impluwensya? Haharapin kita sa alinmang paraan, malamig na hamon ni Quinton habang may matinding kislap ng galit sa kanyang mga mata. Nagsimula ng pawisan si Ryan. Alam niyang nasa pinakamataas na antas ng galing si Quinton at higit na mahusay kaysa sa kanya sa lahat ng aspeto. Kaya sa pakikipaglaban man o sa kapangyarihan ay tiyak na hindi siya magiging katapat nito. Ginoong Hunt, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi ko alam na mga panauhin ninyo sila, kaya marahil ay nagkamali ako ng pagkilos. Kung maaari ay kalimutan na lamang natin ang lahat ng ito, pilit nang umingiti si Ryan habang nagsasalita. Dahil sa pagdating ni Quinton ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi umatras. Kung humihingi ka ng paumanhin ay dapat itong gawin ng maayos. Ryan, alang-alang sa pamilyang Hines ay bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod at humingi ng paumanhin. Hinding-hindi ko gagawin iyan. Quinton, maaaring isa ang pamilyang Hunt sa 3 dakilang angkan, ngunit hindi naman mahina ang pamilyang Hines. Mas mabuting malaman mo ang iyong hangganan at huwag lumampas dito. Lalong tumulim ang mukha ni Ryan. Kilala rin ang pamilyang Hines bilang isa sa mga makapangyarihan sa lungsod. Bagamat mas nangunguna ang pamilyang Hunt ay hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng kanilang lakas at impluwensya. Handa siyang umamin ng pagkatalo ngunit hinding-hindi siya luluhod sa harap ng sinuman. At kung sadyang akong lalampas sa hangganan, ano ang magagawa mo? Mula sa lungsod ng Springfield sina Ginoong Wolf at Binibining Shear at wala silang kapangyarihan dito sa Seacove. Sinubukan mo silang takutin at gamitin ang iyong impluwensya laban sa kanila. Hindi mo ba naisip na ikaw ang lumabag sa tamang hangganan noong una? Mapanghamong sagot ni Quinton. Quinton, wala na akong panahon makipagtalo pa sa iyo. Ngunit alang-alang sa iyong pamilya ay tatapusin ko na lamang ang usaping ito. Aalis na kami. Hindi ka makakaalis ng ganoon kadali. May malamig na tawa si Quinton habang mabilis na humarang sa daan ni Ryan. Quinton, ano pa ang nais mong mangyari? Lalong nagdilim ang mukha ni Ryan. Ito na ang huling pagkakataon na sasabihin ko.
Lumuhad kaagad sa harap ni na Ginoong Wolf at binibining Sheer at humingi ng paumanhin. Kung hindi ay huwag mo nang isiping makalalabas ka pa sa lugar na ito ngayong araw. Mariing utos ni Quinton. Haha, Quinton, maaaring naabot mo ang pinakamataas na antas ng likas na lakas ng 2 taon na mas maaga kaysa sa akin, at maaaring mas malakas ka ng kaunti, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang pagkakaiba. Wala kang kakayahang pigilan ako. Galit na tawa ni Ryan. Ayon sa kanyang kaalaman ay pareho lamang sila ng antas ni Quinton. Kahit hindi niya ito matalo ay hindi rin magiging madali para kay Quinton na talunin siya. Nakikita kong ayaw mong sumuko. Kung nais mong harapin ang iyong kapahamakan ay ipagkakaloob ko sa iyo ang iyong hiling. May matinding galit na kumislap sa mga mata ni Quinton at nawala na siya ng pasensya. Ibinato niya ang kanyang kamao at isang napakalakas na puwersa ang hamampas ng diretso kay Ryan. Isang dakilang dalubhasa. Nanigas ang ngiti sa labi ni Ryan at napalitan ito ng matinding gulat. Hindi siya nag-atubiling umatras ng mabilis upang makaiwas sa pag-atake, ngunit tila sinusundan ito ng lakas ni Quinton kahit saan siya pumunta. Ginoo, tutulungan ko po kayo. Nagulat din ang katulong na nasa katamtamang edad at nagmamadaling lumapit upang tumulong. Kami ang iyong kaharap. Mapanghamong sigaw ng mga tauhan ni Quinton habang humaharang sa daan ng lalaki. Ang dalawang kasama ni Quinton ay parehong ganap na dakilang dalubhasa at mga tagapagbantay ng kanyang ama. Dahil dito ay ipinagkaloob din sa kanya ang kanilang paglilingkod. Kaya't may dalawang matatapang na tagapagbantay si Quinton, na isang bagay na wala sa ibang mga kabataan sa lungsod. Mga dakilang dalubhasa. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang maramdaman ang bigat ng lakas ng dalawang humaharang. Nasa unang antas pa lamang siya ng pagiging ganap na dalubhasa. Maaari niyang harapin ang isa sa kanilang ngunit kung dalawa ay wala siyang pag-asa. Sa parehong oras ay narinig ang malakas na pagbanggaan at natapos ang laban ni na Quinton at Ryan. Tumama ng buong lakas ng kamao ni Quinton sa dibdib ng kalaban. Agad na lumabas ang dugo mula sa bibig ni Ryan habang inihagis palayo ng lakas ng hampas at bumagsak ng malakas sa lupa. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib at tiyak na may 4 o 5 buto ang nabali sa isang iglap. Paano ito nangyari? Hindi ba't nasa pinakamataas na antas ka lamang ng likas na lakas? Paano ka biglang naging isang ganap na dakilang dalubhasa? Hawak ni Ryan ang kanyang dibdib habang nanlalaki ang mga mata sa gulat kay Quinton. Ang pagiging dakilang dalubhasa ang itinuturing na pinakamahirap na hakbang sa pag-unlad ng sinumang mandirigma. Napakabihirang makatawid sa antas na ito. Marami sa mga kabataang kinikilalang magagaling sa buong lungsod ng Sikov ay nananatili lamang sa pinakamataas na antas ng likas na lakas. Walang sino man ang nakapagtagumpay na umangat ng higit pa. Ngunit si Quinton ang naunang nakamit ang ganitong antas, kaya labis na panggulat ang naramdaman ni Ryan. Walang bagay na imposible, at sasabihin ko sa iyo ng hayagan. Nagtagumpay akong umangat dahil kay Ginoong Wolf. Siya ang tumulong sa akin upang maging ganap na dakilang dalubhasa. Malamig na wika ni Quinton habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa likuran. Ano, may kakayahan siyang tumulong sa iba upang umangat ang kanilang lakas. Iyan ay. Halos hindi makapaniwala si Ryan sa kanyang narinig. Bigla siyang nagsisi sa kanyang mga ginawa. Kung alam lamang niya na may ganitong kakayahan si Leon ay hinding-hindi niya ito gagawing kaaway. Sa halip ay sisikapin niyang makalapit dito. Sana ay nagkaroon siya ng mabuting ugnayan sa binata, baka sakaling matulungan din siyang umangat sa antas na kanyang ninanais. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Hindi lamang si Ryan ang nabigla sa katotohanan ito. Kahit si Leonard ay puno ng pagsisisi. Siya ang naging kasintahan noon ni Sandra at dahil dito ay nakarating sina Leon at Cynthia sa kanilang lugar. Nasa kanya ang pinakamagandang pagkakataon. Kung naging tapat at mabuti lamang ang kanyang hangarin ay madali sana niyang makuha ang karapatang mamahaji ng mga gamot na energy nurturing pills. Sa tulong din ni Leon at Cynthia ay tiyak na magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ngunit dahil sa kanyang masasamang balak at pagnanasa sa ganda ni Cynthia ay nasayang ang lahat ng pagkakataon. Wala siyang nakuha kundi ang kapahamakan at puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Nais niyang saktan ang kanyang sarili ngunit wala na itong magagawa upang ibalik ang nakaraan. Ryan, dahil ayaw mong kusang humingi ng paumanhin ay hindi na kita pipilitin.
Sa halip ay puputulan ko ang lakas ng iyong mga binti bilang kabayaran sa iyong ginawa kina Ginoong Wolf at Binibining Shear. Mapanghamong wika ni Quinton habang dahan-daang lumalapit. Ikaw, lalong nagbago ang anyo ni Ryan. Alam niyang tutuparin ni Quinton ang kanyang banta kaya bigla siyang kinabahan. Bilang panganay at may angking galing ay nakatakda siyang maging pinuno ng kanilang pamilya balang araw. Ngunit kung mawawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti ay tiyak na mawawala rin ang kanyang karapatan at itatakwil siya ng kanyang angkan. Ito ang halagang hinding-hindi niya kayang bayaran. Huwag! Ako ay handang humingi ng paumanhin na mutla si Ryan at sa huli ay napilitang sumuko. Bagamat labis na kahihiyan para sa isang may mataas na katayuan ang lumuhod, ay mas mainam pa ito kaysa tuluyang mawalan ng kakayahang tumayo at lumakad. Dapat ginawa mo na ito ng maaga pa. Bakit kailangan mo pang masaktan bago ka sumunod? Napakatanga mo. Namula sa galit ang mukha ni Ryan ngunit pilit niyang kinikimkim ang kanyang damdamin. Sa isip niya ay mas mahalaga ang kanyang kinabukasan kaysa sa pansamantalang kahihiyan. Ginoong Wolf, Binibining Shear, naging mangmang ako kanina at labis kayong nasaktan. Hinihiling ko na pagbigyan ninyo ako at patawarin sa pagkakataong ito. Pilit na kinimkim ni Ryan ang kahihiyan sa kanyang puso habang lumuluhod at humihingi ng paumanhin. Tumayo ka na, Ginoong Hines, ang sinumang gumagawa ng masama at hindi makatarungan ay tiyak na hahantong sa kapahamakan. Sana ay magsilbing aral ito sa inyong pamilya. Mahinahong wika ni Leon. Hindi siya taong walang puso. Dahil lumuhad na at humingi ng tawad si Ryan ay wala na siyang dahilan upang magtanim pa ng sama ng loob. Bagamat may bahagi pa ng kalooban ni Cynthia ang hindi pa kontento ay sumusunod naman ito sa pasya ni Leon. Kaya't nang magsalita na ang binata ay wala na siyang tinutol. Maraming salamat sa inyong kabutihan, bumantong hininga si Ryan at mabilis na tumayo. Sige, umalis na kayo at huwag na muling magpakita. Malamig na utos ni Quinton. Umalis na tayo. Agad na sigaw ni Ryan sa kanyang mga kasama at humarap na upang umalis. Sandali. Biglang tawag ni Cynthia na nagpahinto sa kanila. Binibining Shear, mayroon pa po ba kayong nais? Muli ay bumilis ang tibok ng puso ni Ryan. Ginoong Hines, ang lahat ng ito ay nagsimula kay Leonard. Ang isang tulad niyang walang kwenta ay nararapat lamang na parusahan ng mas mabigat. Mariing wika ni Cynthia. Agad na napagtanto ni Ryan ang ibig sabihin nito at tumingin ng matalim at puno ng galit kay Leonard. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya haharapin ang ganitong kapahamakan. Nabali ang kanyang mga tadyang, napahiya, at nawalan ng dangal, at lahat ng ito ay dulot ng lalaking iyon. Kaya't labis na rin ang kanyang galit dito. Tama kayo, Binibining Shear. Ipinauubaya ko sa inyo ang basurang ito. Sinipa ni Ryan si Leonard at napahandusay ito sa lupa. Huwag po, Binibining Shear, alam ko na ang aking pagkakamali. Patawarin ninyo ako at bigyan ng isa pang pagkakataon, pagmamakaawa ni Leonard habang gumagapang sa sahig. Patawarin ka. Pinalaya ka na ni Leon kagabi ngunit hindi ka natuto at lalo pang lumala ang iyong gawain. Walang pagkakataong mapapatawad ko ang isang tulad mong masama at puno ng paghihiganti. Mapanghamong sagot ni Cynthia habang lumalapit. Ako ay, Sandra, may pinagsamahan naman tayo. Tulungan mo ako, nakikiusap ako sa iyo. Mabilis na lumapit si Leonard sa dalaga. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari ay lubos nang nawala ang pagtingin ni Sandra kay Leonard. Tumalikod siya at hindi ito pinansin. Nang makita niyang wala ng pag-asa ay nanatiling nakaupo si Leonard sa lupa. Ngunit nang makitang papalapit na si Cynthia ay biglang may pumasok na masamang ideya sa kanyang isipan. Nasa katamtamang antas lamang ng lakas si Cynthia, katulad din ng kanyang kakayahan. Wala itong paghahanda. Kung mahahawakan niya ang dalaga ay wala nang magagawa pa sina Leon at Quinton laban sa kanya. Sa ganitong pag-iisip ay bigla siyang sumugod ng walang pag-aalinlangan kay Cynthia. Hindi inakala ni Cynthia na gagawin pa ito ni Leonard kahit nasa ganitong kalagayan, kaya nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Napakasama ng iyong ugali, sabay na sigaw ni na Leon at Quinton habang mabilis na sumugod upang pigilan ito. Bilang ganap na dakilang dalubhasa ay mas mabilis si Quinton ngunit mas malapit naman si Leon kay Cynthia. Kabanata 545. Isang malakas na ugong ang narinig. Sa sandaling aabutin na sana ni Leonard si Cynthia ay dumating na agad si Leon.
Ginamit niya ang kanyang espiritual na lakas upang pigilan ang pag-atake bago siya hamampos ng malakas gamit ang likod ng kanyang palad, na naging dahilan upang mapahagis ng malayo si Leonard. Mawala ka na. Kasabay nito ay mabilis ding sumunod si Quinton. May matalim na kislap ng galit sa kanyang mga mata nang ipukul niya ang kanyang sipa ng buong lakas sa bahagi ng katawan ni Leonard kung saan nakapaloob ang kanyang lakas. Isang matinding daing ng sakit ang lumabas sa bibig ni Leonard. Namutla ng husto ang kanyang mukha at sa isang iglap ay tuluyan nang nawala ang kanyang kakayahan bilang mandirigma. Mula noon ay wala na siyang magagawang masama kailanman at mananatiling walang lakas habang buhay. Napakatanga naman niya. Mapanghamong ngumiti si Ryan nang makita ang nangyari. Sa pagbabantay ni Leon at Quinton ay mahirap na para sa kanya ang makapagtagumpay sa panlilinlang, lalo pa kay Leonard na nasa mababang antas lamang ng lakas. Tunay na sadyang hinanap lamang nito ang kanyang kapahamakan. Cynthia, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leon. Ayos lang ako, sumagot ang dalaga habang pinapakalma ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pinalo ng ilang beses si Leonard upang maibsan ang kanyang galit. Sa kabila ng lahat ay may kabutihan pa rin sa puso si Cynthia. Kung sumunod lamang sana si Leonard ay mababaw na parusa lamang ang kanyang matatanggap. Ngunit dahil sa kanyang pagtatangkang umatake ng palihim ay siya mismo ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Ryan, ilayo mo na ang taong ito. Huwag na huwag ninyong hahayaang makita pa nila Ginoong Wolf at Binibining Shear ang kanyang mukha. Malamig na utos ni Quinton. Sa huli ay miyembro pa rin ito ng pamilyang Hines kaya sumenya si Ryan sa kanyang mga tauhan na buhatin si Leonard at agad na umalis. Nang makaalis na sila ay gumaan ang pakiramdam ni Nat Charles at Sandra at bumalik sa katahimikan ang kanilang tahanan. Ginoong Wolf, Binibining Shear, medyo lumipas na ang oras. Kung wala kayong ibang gagawin ay maaari na ba tayong tumuloy sa aming tirahan? Paanyaya ni Quinton. Sige, walang problema. Sandali lang, magpapaalam muna ako kay Ginoong Doyle, sagot ni Leon bago lumapit sa mag-ama. Ginoong Doyle, naayos na natin ang mga kasunduan sa pagitan ng Synth Ion Group at ng inyong kumpanya. Mayroon pa kaming ibang gagawin kaya hindi na namin kayo abalahin pa, paalam ni Leon. Sige, huwag na kayong mag-alala. Kung may pagkakataon pa ay bumalik kayo rito, sagot ni Charles nang may ngiti. Bago tuluyang umalis ay nagsalita pa si Cynthia. Ginoong Hunt, si Sandra ay isa sa aking matatalik na kaibigan. Dahil sa pagputol ng ugnayan nila sa pamilyang Hines ay maaaring malugi ang kanilang negosyo. Maaari ba kayong tumulong sa kanila? Sige, walang anumang problema, agad na pagsang-ayon ni Quinton. Cynthia, maraming salamat. Mahigpit na hinawakan ni Sandra ang kamay ng kaibigan bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Labis din ang tuwa ni Charles. Kahit nawala ang ugnayan nila sa pamilyang Hines ay napalitan naman ito ng pagkakataong makilala at mapalapit sa pamilyang Hunt na higit pa sa kapangyarihan. Bilang tagapagmana nito ay mas malaki ang maitutulong ni Quinton kaysa kay Leonard. Sa pangakong ito ay tiyak na magiging maayos at maunlad ang kanilang kinabukasan. Pagkatapos nito ay isinama sandali ni Sandra si Cynthia upang magpalitan ng ilang salita bago tuluyang umalis ang dalaga kasama sina Leon at Quinton. Sa tahanan ng pamilyang Hunt ay inihanda ang isang marangyang hapunan bilang pagtanggap kina Leon at Cynthia. Dumalo ang maraming matatanda at mga pangunahing miyembro ng angkan, at 5 malalaking hapag ang inihanda para sa lahat. Dahil sa tapat na paanyaya ni Francis ay hindi na nakatanggi pa sina Leon at Cynthia. Umupo sila sa pangunahing mesa bilang mga tanyag na panauhin. Mga kaibigan at kamag-anak, hinihiling ko ang inyong pansin. Nagtipon tayo ngayong gabi upang tanggapin sina Ginoong Wolf at Binibining Shear mula sa Synth Ion Group, at gayon din upang ibalita ang isang mahalagang pasya. Tumayo si Francis at malakas na nagsalita sa harap ng lahat. Agad na tumahimik ang buong bulwagan. Lahat ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, at naghihintay kung ano ang kanyang sasabihin. Sa palagay ko ay nabalitaan na ng karamihan ang magandang balita. Nakamit ni Quinton ang antas ng pagiging dakilang dalubhasa, at nakuha pa niya ang kasunduan sa pamamahagi ng mga gamot na energy nurturing pills mula sa Synth Ion Group. Malaki ang kanyang naging ambag. Siya ang kauna-unahang kabataan sa buong lungsod ng Sikov na nakarating sa ganitong antas ng lakas, kaya't naiiba siya sa iba. Matanda na ako at unti-unti nang humihina ang aking katawan.
Kaya't nagpasya akong huminto na sa pamumuno simula ngayon, at pansamantalang ipagkakatiwala kay Quinton ang pamamahala sa ating pamilya. Mariing pahayag ni Francis. Sa sandaling marinig ito ay tila isang malaking pagsabog ang naganap sa loob ng angkan. Agad na nagkagulo ang mga matatanda at mga pangunahing kasapi. Maaaring magaling at matalino si Quinton, ngunit masyado pa siyang bata. Hindi ba't maaga pa upang siya ang mamuno? Hindi naman sinabing tuluyan na siyang gagawing pinuno, pansamantala lamang ang kanyang tungkulin. Sa katotohanan ay nais lamang ni Ginoong Francis na magpahinga. Sa mga mahahalagang desisyon ay siya pa rin ang hihirang. Kahit kulang pa sa karanasan ay hindi magiging problema. Tama iyan. Nais lamang niyang subukan at sanayin si Quinton. Kung mapatunayan niyang kaya niya ay mananatili siya, ngunit kung hindi ay maaari pa siyang palitan anumang oras. Nagpalitan ng kuro-kuro ang mga naruroon. Lolo, masyado pa po akong bata at hindi ko tiyak kung kakayanin ang ganitong mabigat na tungkulin. Muli po kayong mag-isip, gulat na pagtutol ni Quinton. Bagamat matagal na niyang ninanais na mamuno ay inaamin niyang hindi pa siya lubos na handa. Natatakot siyang baka hindi niya mapagtagumpay ang mga gawain ng pamilya. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Matibay na ang aking pasya at naniniwala akong kaya mo ito. Matatag na sagot ni Francis. Ngunit, hindi na kailangang ngunit pa. Tapos na ang usapang ito. Quinton, alam mong matanda na ako at kailangan ko ng magpahinga. Nauunawaan ko po. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at hindi ko kayo bibiguin. Taimtim na pangako ni Quinton habang tumatango. Si Francis ang may hawak ng buong kapangyarihan sa pamilya, kaya walang sino man ang nang-ahas na tutulan ang kanyang desisyon. Bukod dito, si Quinton naman talaga ang itinalagang susunod na magmamana ng pamumuno. Mahusay siya sa pakikipaglaban at sa iba't ibang larangan, kaya't tiyak na siya ang magiging pinuno ng pamilya balang araw. Karamihan sa mga naruroon ay sumang-ayon at sumuporta sa pasya ni Francis. Tanging sina Cadence at Marcus lamang ang may mapait na mukha. Hindi sila nasiyahan sa nangyari, ngunit dahil matibay na ang desisyon ng matanda at marami ring panig ang pabor kay Quinton ay wala na silang magawa. Mabuti, napakaganda. Hindi lamang natin nakamit ang kasunduan sa Synth Ion Group ngayong araw, kundi naitakda rin natin ang ating pansamantalang pinuno. Tunay na nararapat itong ipagdiwang. Bihira kaming makasama sina Ginoong Wolf at Binibining Shear, kaya't itaas natin ang ating mga baso at hilingin na sila ang maging saksi sa yugtong ito ng ating pamilya. Masayang wika ni Francis habang itinataas ang kanyang inumin. Bilang pinuno ng isa sa 3 dakilang angkan sa lungsod ay kapantay ng katayuan ni Francis ang mga tulad ni Benedict sa lungsod ng Springfield. Sa pagtaas niya ng baso bilang kinatawan ng buong pamilya ay bahagyang nagulat sina Leon at Cynthia. Agad silang tumayo bilang paggalang. Ginoong Francis, labis po ang inyong kabutihan, sagot ni Leon habang itinataas din ang kanyang baso, at sinundan naman ito ni Cynthia. Kasunod nito ay sabay-sabay na nagtaas ng inumin ang lahat para sa kanila. Ginoong Wolf, kung hindi dahil sa inyo ay wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Walang sapat na salita upang masaklian ang inyong kabutihan. Sa hinaharap, anumang oras ninyo ako kailangan ay handa akong tumugon. Gaano man ito kabigat ay hinding-hindi ako tatanggi. Wika naman ni Quinton habang nakaharap lamang kay Leon. Kaninang umaga ay halos mawalan na siya ng lakas at maging ng kanyang buhay. Ngunit dahil kay Leon ay hindi lamang siya nailigtas, kundi umangat pa sa antas ng pagiging ganap na dakilang dalubhasa. Hinding-hindi makakalimutan ni Quinton ang kabutihang ipinakita sa kanya. Ginoong Hunt, huwag ninyong palakihin ang simpleng tulong na iyon. Walang halaga kung ihahambing sa inyong kabutihan. Binabati kita sa iyong bagong tungkulin. Sana ay maging maayos at matagumpay ang ating pagtutulungan. Nakangiting sagot ni Leon habang binabati rin ang bagong pinuno. Dahil sa mataas na paggalang na ipinakita ni Quinton kay Leon ay isa-isa ring lumapit ang mga pangunahing miyembro ng pamilya upang batiin at kilalanin ang binata. Naging masaya at magaan ang kapaligiran sa buong pagdiriwang. Sa paglipas ng oras ay unti-unti ring natapos ang hapunan. Sa pagtatapos ay nagpaalam na si Leon kay Francis bago umuwi kasama si Cynthia sa kanilang hotel. Kinabukasan ay mabilis na inayos nina Leon at Cynthia ang kanilang mga gamit upang bumalik sa lungsod ng Springfield. Dala na nila ang mga kailangang materyales at marami pa silang gawain sa kumpanya kaya't kailangan na nilang umalis.
Bago umalis ay tinawagan muna ni Leon si Quinton upang magpaalam. Ganoon din ang ginawa ni Cynthia kay Sandra. Hindi nagtagal ay dumating din ang dalawa upang samahan sila bago ang kanilang pag-alis. Tulad ng lahat ng bagay ay may katapusan din ang pagbisitang ito. Habang nagpapaalam sina Sandra at Quinton ay pinaandar na ni Cynthia ang sasakyan palayo sa lungsod ng Sea Cove. Sa kabila ng dami ng pangyayari sa kanilang pagpunta ay naging maganda at kasiya siya naman ang naging resulta. Mula noong natanggap ni Leon ang kanyang mana ay marami na siyang pinagdaanan. Ang mga nangyari sa Sea Cove ay isa lamang. Ngunit iba naman ang naging karanasan ni Cynthia. Lumaki siyang laging inaalagaan at pinuprotektahan. Bukod sa naging pag-atake sa kanila noon, naging maayos at payapa ang kanyang buhay. Sa loob lamang ng ilang araw sa lungsod ng Sea Cove ay marami siyang pinagdaanan, mga pangyayaring kapana-panabik at hindi malilimutan. Sa tuwing naaalala niya ang mga ito ay lalong gumagaan ang kanyang pakiramdam. Higit sa lahat, sa araw-araw na pagsasama nila ni Leon ay nararamdaman niya ang lubos na kaligayahan at kasiyahan. Nais niyang manatili ang ganitong samahan magpakailanman. Sa mansyon ng pamilyang Shear sa lungsod ng Springfield, agad na umuwi si Harvey nang mabalitang nakabalik na sina Leon at Cynthia. Nakasalubong niya ang dalawa sa sala ng bahay. Ginoong Wolf, nakabalik na kayo kasama si Cynthia. Kumusta ang inyong paglalakbay sa Sea Cove? Nakuha ba ninyo ang mga kailangang materyales? Hindi mapakali na tanong ni Harvey. Oo, nakuha namin ang lahat ng kailangan, sagot ni Leon habang tumatango at inilalabas ang mga materyales. Napakaganda nito. Kailan ninyo balak gawin ang mga gamot? Sabi ni Harvey na puno ng pananabik. Ipinangako na kasi sa kanya ni Leon na kapag nakahanap sila ng sangkap na may edad na mahigit 500 taon ay gagawa siya ng purong lakas na gamot upang matulungan si Harvey na umangat sa antas ng pagiging dakilang dalubhasa. Ito ang dahilan kung bakit siya agad na umuwi ng mabilis. Siyempre, mas maaga ay mas mabuti pa. Nakangiting sagot ni Leon. Ang sangkap na may 500 taon o higit pa ay hindi lamang magagamit sa paggawa ng purong lakas na gamot, kundi maaari rin itong gawing mga gamot para sa pagpapatibay ng pundasyon. Sa pamamagitan nito ay makakaahon siya mula sa antas ng pagninilay patungo sa antas ng matibay na pundasyon. Ang antas na ito ang itinuturing na unang tunay na hadlang sa pag-unlad ng sining ng karunungan. Kapag nalampasan ito ay lubos na tataas ang kanyang kakayahan at lakas. Kaya't puno rin ng pananabik si Leon tulad ni Harvey. Ginoong Harvey, narito ang listahan ng mga karagdagang sangkap na kailangan ko. Maaari ninyo bang ipaghanda ang mga ito? Kapag nasa akin na ang lahat ay maaari na akong magsimula anumang oras. Wika ni Leon habang ibinibigay ang nakahandang talaan. Sige, aayusin ko agad ang lahat. Mabilis na lumabas si Harvey dala ang listahan. Hindi nagtagal ay nakalap na rin niya ang lahat ng kailangan. Pagkatapos ay sumama siya kina Leon at Cynthia paakyat sa bundok upang simulan ang paggawa ng mga gamot. Sa tuktok ng bundok ay unti-unti nang bumalik ang saganang espiritual na lakas ng lugar habang lumilipas ang panahon, at perpekto itong kapaligiran para sa paggawa ng mga gamot. Inayos ni Leon ang tamang pwesto at kagamitan, kinuha ang matandang halamang panex, hiniwa ito sa 3 bahagi, at inilagay sa kaldero. Sa katotohanan, hindi kailangan ng napakaraming bahagi nito upang makagawa ng iisang gamot para sa pundasyon. Ngunit dahil hindi pa nasusubukan ni Leon ang ganitong gawain ay hindi niya tiyak ang tamang sukat. Upang hindi magkulang ay mas mainam na gumamit ng higit pa kaysa sa kulang. Matapos nito ay pinakawalan niya ang kanyang espiritual na lakas at sinimulan ang proseso. Isa-isa niyang inilagay ang iba pang mga sangkap sa tamang pagkakasunod-sunod. Matapos ang mahabang sandali ay unti-unting nagsama-sama ang mga sangkap sa loob ng kaldero at kumalat ang banayad ngunit mabangong amoy sa paligid. Tapos na, masayang sigaw ni Leon. Lumapit siya at binuksan ang takip, at sa loob ay nakita ang 6 na bilog at makintab na gamot para sa pundasyon. Bakit ganoon karami? Labis na nagulat si Leon nang mapagtanto na gumamit siya ng sobrang dami ng pangunahing sangkap, kaya't sa halip na isa ay 6 ang nabuo sa isang pagkakataon. Isang malaking sayang. Sayang ang napakahalagang sangkap na ginamit ng higit sa kailangan. Medyo nalungkot si Leon sa kanyang pagkakamali. Sa kasalukuyan ay siya pa lamang ang nagsasanay sa sining ng karunungan. Kailangan lamang niya ng isang gamot. Ano pa ang magagawa niya sa natitira?
Hindi ba't ito ay isang malaking pag-aaksaya? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa sandaling nagdadalamati si Leon sa nasayang na sangkap ay biglang kumislap ang mga mata ni Harvey. Masigla itong nagsalita at nagtanong kung ang mga ito ba ay ang mga gamot na purong lakas na makatutulong sa kanya upang maging ganap na dakilang dalubhasa. Umiling si Leon at sinabing, iba ang mga ito at hindi ang mga gamot na hinahanap niya. Nang marinig ito ay labis na nadismaya at nawalan ng sigla si Harvey. Huwag kang mag-alala Harvey, gagawin ko naman ang mga iyon pagkatapos nito, wika ni Leon habang nakangiti at pinapakalma ang binata. Pagkatapos ay kumuha siya ng puting bote upang ilagay at itago ang mga gamot. Ang mga gamot para sa pagpapatibay ng pundasyon ay mas mahalaga pa kaysa sa mga gamot na purong lakas. Kahit hindi naman kailangan ng marami ni Leon ay hindi niya ito maaaring hayaan lamang na masayang. Maaaring magamit pa niya ang mga ito sa hinaharap. Matapos ay nilinis ni Leon ang kagamitan at itinapon ang mga natitirang bahagi ng sangkap bago sinimulan ang paggawa ng mga gamot na purong lakas. Lumipas ang ilang oras at sa wakas ay natapos na rin niya ang gawain. Nakagawa siya ng 22 piraso ng gamot sa isang pagkakataon. Sa karaniwang dami ng pangunahing sangkap ay maaaring makagawa ng mahigit 120 piraso ng mga gamot na pampatibay ng lakas. Ngunit ang matandang halamang Panax na may edad na mahigit 500 taon ay nakapagbigay lamang ng 6 na gamot para sa pundasyon at 22 gamot na purong lakas. Dito ay malinaw na makikita kung gaano kahalaga at pambihira ang mga ganitong uri ng gamot. Ito na ba ang mga gamot na purong lakas? Napakaganda nito, wika ni Harvey na puno ng pananabik. Kinuha niya ang isa at handa na sana itong inumin nang bigla itong inagaw ni Cynthia. Ano ang iyong ginagawa Cynthia? Nagtatakang tanong ni Harvey sa kanyang kapatid. Huwag kang magmadali sa pag-inom niyan, mayroon akong ibang plano, masiglang sagot ng dalaga. Anong klaseng plano iyan? Nag-alalang tanong ni Harvey. Malapit nang simula ni Leon ang paggawa ng panibagong hanay ng mga gamot na pampatibay ng lakas. Balak kong magdaos ng malawakang pagpapakilala at pagbebenta para sa kumpanya. Sa pagkakataong ito ay ipapahayag ko sa lahat na si Leon ang pangulo ng aming kumpanya at sisiguraduhin kong magiging malaki at kilala ang anunsyong ito, paliwanag ni Cynthia. May kinalaman pa ba ang mga ito sa aking pag-inom ng gamot? Naguguluhang tanong ni Harvey. Siyempre may kinalaman ito. Nais kong gamitin ang mga gamot na purong lakas upang makahikayat ang atensyon mula sa mga makapangyarihang pamilya. Sa panahon ng pagtitipon ay iinuman mo ang gamot sa harap ng lahat at hayaan mong masaksihan ng mga kinikilalang angkan ang iyong pagbabago upang maging ganap na dakilang dalubhasa. Hindi ba't mas panabik at makabuluhan ito? Sa ganitong paraan ay hindi lamang ikaw ang magiging tanyag, kundi magiging kilala rin ng husto si Leon at ang bisa ng mga gamot na ito. Tunay na magandang mungkahi iyan, masiglang paglalahad ng dalaga. Mayroon pa ba akong karapatang tumanggi? Naguguluhan at natitigil ang tanong ni Harvey. Bilang tagapagmana ng pamilyang Shear ay kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na kabataan sa buong lungsod ng Springfield. Ang tanging hangarin niya sa sandaling ito ay makuha at inumin ang gamot upang maabot ang kanyang ninanais na antas ng lakas. Hindi maaari. Kung tatanggi ka ay tila itinatapon mo rin ang pagkakataong makilala ng husto si Leon at ang bisa ng mga gamot na ito, mariing sagot ni Cynthia. Sa huli ay para lamang din naman ito sa kapakanan ni Leon, mapait na wika ni Harvey. Nais ko lamang ang ikabubuti ng kumpanya. Kapag mas kilala at iginagalang si Leon ay higit na makabubuti ito sa kinabukasan ng ating samahan, paliwanag ng dalaga. Tama ang sinabi ni Cynthia. Si Leon ang pangulo ng Synth-Ion Group. Ang kanyang pagiging kilala at iginagalang ay malaking pakinabang para sa buong kumpanya sang-ayon pa ng kanyang kapatid. Kabanata 550. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang isang malakas na halakhak habang paakyat sa bundok si Benedict. Lolo, bakit kayo naririto? Masayang tanong ni Cynthia habang lumalapit silang tatlo. Nabalitaan kong nakabalik na kayo galing sa lungsod ng Sikov at nasa tuktok kayo ng bundok. Inakala kong gumagawa kayo ng mga gamot kaya napagpasyahan kong dumating upang alamin ang kalagayan ninyo, sagot ni Benedict na mingiti sa kanyang mga labi. Lolo, dumating kayo sa tamang panahon.
Nakagawa na si Leon ng mga gamot na purong lakas. Balak kong gamitin ang mga ito upang isulong ang susunod na pagbebenta at pagpapakilala ng ating mga produkto. Paglalahad ni Cynthia ng kanyang plano upang humingi ng pagsang-ayon sa matanda. Magandang ideya iyan, wika ni Benedict na tila nagulat at tumango bilang pagkilala. Lumaki si Cynthia na laging inaalagaan at kilala sa pagiging masayahin at minsan ay mapaglaro lamang. Hindi inaasahan ng matanda na makabubuo ito ng ganitong mabisang paraan upang mapalawak ang kanilang negosyo. Harvey, narinig mo ba sumasang-ayon din ang ating lolo? Mas may kumpiyansang wika ni Cynthia habang nakangiti sa kapatid. Sige na nga, wika ni Harvey na tila naiiyak sa kalooban. Mula pa sa kumpanya ay mabilis siyang umuwi at nagsikap na tipunin ang lahat ng kailangang sangkap para lamang matulungan si Leon at makuha rin ang mga gamot na kanyang inaasam. Ngunit ngayong natapos na ang paggawa nito ay kailangan pa rin niyang maghintay at tumingin lamang ng hindi maaaring inumin agad. Malinaw kung ano ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Leon, kailan mo balak simulan ang paggawa ng susunod na hanay ng mga gamot na pampatibay ng lakas? Tanong ni Benedict. Marahil ay bukas pa ako magsisimula, sagot ni Leon matapos mag-isip sandali. Mabuti kung gayon. Ikaw na lamang ang tumutok sa iyong gawain at ipaubaya na sa amin ang pagpapalawak at pagpapakilala nito, wika ni Benedict na may ngiti. Leon, 22 piraso ang iyong nagawang gamot na purong lakas. Nais kong ibenta ang ilan sa mga ito sa darating na pagtitipon. Ano ang iyong palagay? Tanong ni Cynthia upang makuha ang pagsang-ayon ng binata. Kahit na napakahalaga at pambihira ng mga gamot na ito ay nananatiling negosyo ang Synth-Ion Group, kaya kailangan ding isaalang-alang ang pakinabang. Bukod dito ay hindi naman ganoon karami ang kailangan ni Leon at ng pamilyang Shear. Kung ibebenta ang ilan ay makikilala pa lalo ang pangalan ni Leon at ang bisa ng mga gamot habang lumalawak din ang impluwensya ng kumpanya. Ang mga gamot na purong lakas ay napakahalaga at mahirap gawin. Sa palagay ko ay 10 lamang ang ating ibenta. Ang natitira ay ating itatabi, wika ni Leon. Ganoon din ang naisip ko, tumugon si Cynthia habang tumatango. Ginoong Benedict, matapos ang 10 itatalaga para ibenta ay hatiin natin ang natitirang 12 tulad ng ginawa natin sa mga gamot na pampatibay ng lakas. Tig-anim tayo sa bawat isa, wika ni Leon habang ibinibigay ang mga gamot sa matanda. Hindi na kailangan. Bukod kay Harvey ay wala pa sa mga kabataan ng aming pamilya ang nakarating sa pinakamataas na antas ng likas na lakas, kaya wala pa silang magagamit dito. Umiling si Benedict at nagsalita pa, bakit hindi 2 na lamang ang aking kukunin? Ang natitira ay sa iyo na. Pagkatapos ay kinuha niya ang 2 piraso ng gamot. Hindi maaari ganoon ang ating napagkasunduan na hatiin ng pantay, nagulat at tumutol agad si Leon. Noong ginawa natin ang mga gamot na pampatibay ng lakas ay kayo ang nagbigay ng mga materyales at ikaw ang gumawa nito, kaya makatarungan ang paghahati. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakuha mo ang pangunahing sangkap dahil sa iyong pagliligtas sa tagapagmana ng pamilyang Hunt sa lungsod ng Sikov. Kaya't nararapat lamang na sa iyo mapunta ang karamihan dito, paliwanag ni Benedict.